Hindi nagpatinag ang pamahalaan sa paglaban para sa soberanya ng Pilipinas. Kabila ng patuloy na panghihimasok ng China sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Yan ang year-end special report ni Patrick De Jesus. Dati po sa pangingisda, marami kaming nahuhuli. Kung kumukuha kami ng banyi-banyera, mga 2 banyera, ganun, 3 banyera. Ngayon, ang nahuhuli namin, masaya na kami doon sa 10 kilo. Minsan, wala nga 10 kilo, 5 kilo na lang. Ang mga mangingisdang Pinoy ang pinakaapektado ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Dahil pa rin yan sa iligal na pananatili ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang kanilang pilit na panghihimasok, sinasabayan pa ng iba't ibang klase ng pananakot, gaya na lamang ng paggamit ng mga water cannon at pagbangga sa ating mga barko. Pero hindi lang sa karagatan, dahil maging sa himpapawid. Patuloy na tinatapakan ng China ang karapatan at soberanya ng bansa gamit ang mga moderno nilang aircraft. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Ano bang mission ng Coast Guard? Ano bang mission ng Navy? To protect the territorial integrity of the Philippines. So that's what they will do. Ito ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at nagsisilbing direktiba para sa mga tagapagtanggol ng West Philippine Sea at iba pang bahagi ng ating teritoryo. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Dehado man sa paramihan ng puwersa o palakihan ng kagamitan, hindi inurungan ng ating mga tropa ang kanilang tungkulin para sa bayan. Noong Agosto, tila nakabawi ang Pilipinas sa paulit-ulit na pambubuli ng China sa isang insidente malapit sa Bajo de Masinloc na nalusutan ng BRP Suluan ng PCG. Nagsalpukan ang warship ng People's Liberation Army Navy at barko ng China Coast Guard. Napuruhan dito ng husto ang mga barko ng China. We are deploying skippers of the vessels who are excellent in seamanship skills. The display of seamanship skill of Captain Angge, the commanding officer of 4406, is a good evidence of how careful we are in selecting Coast Guard vessels whenever we deploy in the West Philippine Sea. Bukod naman sa pagprotekta sa paghahanap buhay ng mga mangingisdang Pilipino, may mga inilulunsad pang programa para maipaabot ng gobyerno ang kinakailangan tulong. Gaya na lang ng kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM program, kung saan maliban sa ayudang krudo at grocery ay diretso nang binibili ang sariwang huli ng mga mangingisda para mapalawig pa ang kanilang pamamalaot sa West Philippine Sea. Para po sa amin, maraming salamat po at malaking bagay, malaking tulong po yun sa amin, sir. Kasi medyo nakakabawas po ng panggastos at konsumo ng starting namin sa bangka. Malaking tulong po sa amin yun kay nababawasan po yung konsumo po namin, yung starting po. Siyempre, nagpapasalamat po kami sa Coast Guard, sa Bicol at saka kay Presidente. Naging kasangga naman ng Pilipinas sa ating pagbabantay at pagpapalakas ng kakayahan ang mga kaalyado at katuwang na bansa. Ngayong taon, higit sa 10 multilateral maritime cooperative activity ang naisagawa ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Dito ay sama-samang naglayag at nagsanay ang ating mga barko. Ilan sa lumahok dito ay ang Estados Unidos, Canada, Australia,
New Zealand, Japan at India. Kahit inaalmahan din ito ng China, nanindigan ang AFP na ipagpapatuloy ang mga ganitong pagsasanay. The defense posture of the Republic of the Philippines is not designed against any other country. It is an action of a sovereign state. In the region, we have been abiding by the rules-based international order. Naging abala ang ating mga tropa sa kanilang tungkulin para protektahan ang teritoryo at soberanya ng bansa. Pero sa gitna nito, nakaladkad din sila sa ingay ng politika at naging target pa ng mga maling impormasyon o fake news. Piliin nyo lagi ang tama. Piliin nyo ang bayan. Piliin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. More than this, the AFP that you are part of now must always rise above politics. Your loyalty must not be for any individual or any faction, but only to the Republic. Maging tapat sa bayan, ito ang panawagan ng Commander-in-Chief sa lahat ng miyembro ng Sandatahang Lakas. Isa sa matinding hinarap ng administrasyon ngayong taon ang mga ugong ng destabilisasyon laban sa gobyerno. Mismong ang mga sundalo, hinikayat umano ng ilang grupo na mag-aklas sa gitna ng issue ng katiwalian. Pero matibay ang katapatan ng AFP sa kanilang sinumpaan, manatiling tapat sa konstitusyon, chain of command at pagiging profesional. Base na rin ito sa mga aral ng kasaysayan na ang paghahasik ng kaguluhan ay makasasama lamang para sa bansa. Huwag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities. We will stick to the rule of law at hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag-military punta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Pag ginawa po namin ito. Gayunman, nakikisa sila sa laban kontra katiwalian dahil mahalaga ito para patatagin ang pambansang seguridad. Trabaho ng armed forces is to stick to defense roles. And although not naturally the public demands accountability, that is the primary responsibility now of all the investigative agencies to be credible and not to allow perceptions na ang perception na may kinikilingan or may tinatago na mag-impluwensya ng disinformation. Hindi lamang laban sa teritoryo ang naging hamon para sa bansa, maging ang panlabas na relasyon ay masusiring tinugunan ng Pangulo. Yan naman ay para masiguro na maisulong ang magandang kalagayan at adhikain ng bansa para sa ekonomiya, depensa at pag-unlad. Sa pagdalo ng Pangulo sa 46th ASEAN Summit na ginanap sa Kuala Lumpur Convention Center sa Malaysia noong Mayo, iginiit niya na kinakailangan ang pagkakaisa, malakas na institusyon at matatag na komunidad para gawing oportunidad ang mga pandaigdigang pagsubok at makamit ang pag-unlad at estabilidad. Tinawag naman ng Pangulo na produktibo ang kanyang pagbisita kasama si Unang Ginang Liza Araneta Marcos sa Philippine Pavilion at Expo 2025 sa Osaka, Japan. Naging highlight ng opisyal na pagbisita ng punong ehekutibo sa Washington, D.C. ang pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. We reaffirmed our mutual commitment to further strengthening our long-standing alliance and growing our economies for the benefit of the people and in pursuit of our national interest. Ipinagmalaki din ng Pangulo ang resulta ng kanyang pagbisita sa India noong Agosto na nagbunga ng 18 kasunduan sa negosyo at mga hakbang patungo sa mas matibay na ugnayan sa kalakalan, digital infrastructure, renewable energy at edukasyon. We secured a total of 18 business agreements comprising real investments of $446 million and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. These span key sectors such as digital infrastructure, renewable energy, healthcare, manufacturing, and IT/BPM. Mas matibay na ugnayang Pilipinas at Cambodia naman para sa maunlad, mapayapa at matatag na ASEAN ang naging highlights ng 3-day state visit
ni Pangulong Marcos Jr. sa Phnom Penh, Cambodia. Shall we say, marami kaming coordination sa Cambodia, both with then Prime Minister Hun Sen and present Prime Minister Han Manet. Kaya parang naging patuloy lang dun sa aming mga usapan sa mga ASEAN, sa mga APEC, na kung saan kami nagkita. Dahil napakadalas na talagang nag-uusap kami. We have a very much to discuss between the Philippines and Cambodia. Sa ika-47 ASEAN Summit naman, formal na tinanggap ng Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN para sa taong 2026 na may temang Navigating Future Together. Binigyang diin ng Pangulo ang pag-unlad ng bilateral relations sa mga dialogue partners at kooperasyon sa seguridad, depensa, maritime affairs, climate action at agrikultura. The Philippines will continue to fortify our peace and security anchors, strengthen our prosperity corridors, and advance people empowerment. These main priorities will serve as our compass, guiding ASEAN towards a future where peace, prosperity, and people remain at the heart of all that we say and all that we do. This reflects not just our aspirations, but our resolve to ensure that ASEAN's integration agenda translates into real opportunities for businesses to grow, for communities to thrive, and for progress to be inclusive, sustainable, and shared by all. Mas pinatinding kooperasyon ang pinagkasunduan ng Pilipinas at South Korea at handang makipagtulungan ng bansa sa mga APEC member economies para sa isang bukas at matatag na rehiyon. Throughout the meetings, we focused on the themes of connectivity, innovation, and prosperity, which underpin APEC's mission to foster growth that is inclusive, resilient, and sustainable. We saw once again how APEC member economies, despite our diversity, share common aspirations and how strongly we resonated in our desire to move forward together. We saw alignment in the urgency for resilient growth, inclusive prosperity, and sustainable development. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mga bantang kinaharap ng bansa. Ito ang mga hamong tinutugunan para patuloy na makamit ang kapayapaan, kalayaan at kaunlaran. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.